Hello, good morning, good evening, or saan kayo ngayon. Itong video ko na to ay isang follow-up lang dun sa first video ko na yung paggamit ng haka. Okay, so bali, ito yung another type. Isa din siyang haka, pero iba yung takip. Okay, so yun, pagkatapos mong magpadede yung mga mami, ilalagay nyo sa may storage bottle katulad nito. Kung wala kayo nito, pwede naman sa bottle feeding na siya diretso, pero mas maganda may ganito kayo para pang storage doon sa ref. Pwede lang siya sa ref, 4 days pwede siya sa ref. So ayun, or kung gusto niyo ng mas matagal at saka marami kayong milk na napuproduce, or pwede kayong mag-pump mas marami, mas maganda. Ito yung sinasabi kong milk bag. So ayan, may nakapangalan siya, pangalan, dapat susulatan ng pangalan, date and time, kung anong oras natapos, saka yung ilang ml ang nailagay dito sa loob. Actually, approximately nasa siya, 200 ml. 200 ml, oo. So, ito siya ang pang lagay sa freezer. So, yun, kailangan siyang ilagay sa freezer, dapat nakahiga. At bago isarado, dapat walang hangin na nakapasok. Okay? Tapos ito yung paggagamitin na, dito yung bukasan. Gaganon lang siya, pupunitin. Okay? At saka pala guys, sa pag-thaw, o yung, kasi di ba frozen siya. So, kung gagamit na, galing sa freezer, ilalagay lang siya sa baba, sa loob ng fridge, sa loob ng refrigerator. So, bali, pwede sa within 24 hours lang. Dapat maubos na siya, yung nailabas na from freezer. Okay? Kasi parang kumbaga na na siya, na defrost. Ang tawag doon ay thawed breast milk. So, pag galing sa freezer, nailabas nyo na sa baba ng ref, dapat magamit siya within 24 hours. Okay. At kung may kayo, ilagay sa bote, tapos ang pagpapawarm, hindi masyadong mainit yung tubig. Okay? Hindi masyadong mainit yung tubig, yung katamtaman lang para hindi masira yung nutrients. Okay. Yan lang muna. Okay? Yan lang muna. Thank you for watching.